Isang malaking pagsisiwalat ang ginawa ng ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Isiniwalat ng mga general ang umano yung mga maiitim na lihim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanila, may mga iligal na aktibidad at katiwalian na nagaganap sa gobyerno na matagal nang tinatago sa publiko. Ang pagsisiwalat na ito ay nagdulot ng malaking alon sa politika ng bansa. Ilan sa mga binanggit ng mga general ay ang umano'y paglustay ng pondo ng bayan at ang pagkakaroon ng mga hindi makatwirang mga proyekto na pabor lamang sa iilang mga personalidad. Sinabi rin nila na may mga opisyal na gumagamit ng kanilang posisyon upang isulong ang kanilang pansariling interes. Dahil dito, hinihingi ng taong bayan ang agarang imbestigasyon at ang pananagutan sa mga sangkot sa mga anomalya. Sa kasalukuyan, wala pang tugon mula sa kampo ni Pangulong Kuting ukol sa mga akusasyon. Subalit ng mga eksperto sa larangan ng politika ay nagsasabing ito ay isang pagsubok sa integridad ng administrasyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan at magbibigay ng pinakabagong balita ukol dito. Para sa iba pang mga balita, manatiling nakatutok dito lamang sa tunay na boses ng masa. 40 million people na pwedeng lumaban. Able, fit for service, 41 million. 41 million. And every year, meron tayong 2 million. So, ano yung order of the day? Kung kontrolado mo BBM yung Congress, no, tsaka yung Senate, automatic yan, ipasa nyo na yung bill ng ROTC, yung mandatory service. Ipasa nyo na. Number 2, magpasa kayo ng batas na ino-orderan yung armed forces at popondohan nyo. Na sinabi kong 1 trillion every year. Pucha, you better find otherwise we do not for anything else. Magbabudget tayo ng 5.7 trillion. 1 trillion ibuhos nyo sa armed forces natin. Para hindi magmumukhang tanga yung armed forces natin, yung bansa natin. 1 trillion, 20% of our budget every year, ipasok nyo sa armed forces. Provided that aside from military equipment na binibili natin para i-modernize, ginagawa natin yung backbone natin ng mga military industries natin. Para yung bala tayong gagawa, yung mga armas tayong gagawa, barko tayo, fighter tayo, lahat tayo. Thereby, it will generate mga trabaho para sa mga Pilipino. Di ba ganda para sa ekonomiya natin? Imbis na bibilin mo ng 1 billion, for example, 1 billion, ang puhunan 500 million. Yung 500 million, imbis na tumapon sa ibang bansa, sila makinabang, yung 500 million na yon savings na natin. Or kahit magbayad tayo ng 800 million, yung 300 million, kasi 500 million yung puhunan ng whatever equipment yan, yung 300 million, binigay mo sa taong bayan diretso na nagtatrabaho. And then yung 200 million savings. So di ba ang ganda? You spend money, Congress, Senate, you allocate to the armed forces so that in so short a time, ma-develop natin yung defense industries natin, yung capability. Yung ginagawa nyo ngayon, hapyaw. Burusan ninyo, gawa kayo, BBM, Senate, Congress, AFP, DND. The time is yesterday. Hindi pwede yung hapyaw-hapyaw. Buhusan nyo. Kung kinakailangan kayo mag-suspend ng putragis na mga project ninyo na ang magkikater lang sa boto ng mga politiko nating pulpul din, ayusin nyo na muna yung ating depensa. Panay tayo, Gigera kayo, hindi naman kayo handa. Anong gagawin nyo sa Pilipino? Ipapain ninyo. Anong gagawin ninyo? Ang mga taong bayan, yung anak ninyo, papadala sa gera? For love of country? Kalokohan yun. For love of country. Saan ka nakakitang bansa? Mamahalin mo yung bansa ninyo. Mahalin natin ang Pilipinas. Pero yung bansa mo na minamahal, hindi ka mahal. Kasi padadala yung mga anak mo, papadala yung mga asawa ninyo, papagera, tapos hindi man lang magkaroon ng training. Hindi man lang, wala nga baril .
walang gamit. We have 41 million, and where war is around the corner, it can happen tomorrow, it can happen in a few weeks, in a few days. It can happen within this year or next year. Basta war is imminent. And here we are, sitting with our 1.2 million reserve personnel, and yung mga ibang Pilipina, 41 million, walang ginagawa. Hindi alam anong gagawin. Na yung kalaban natin has a standing reserve of 400 million. So, mga pusang. Ano ba naman yung kahit matrain mo natin? Kung matrain natin lahat ng 41 million. So, how you gonna do it? Eh, problema nyo yung AFP. Sa amin kasi, on our own, wala ba kayong OPLAN? AFP, OPLAN? Operational plan, no? Di ba, gagawing OPORD? OPLAN muna, OPLAN. Wala ba kayong plan na, kunyari, in the event of a declaration of war, footing, o state of war, automatic AFP ang bida. Bakit? AFP, di ba? Eh, sige, bida kayo ngayon. Peace time, mga politiko, bida kayo hanggang gusto nyo. Pero pagka nag-state of war, wala kayong magawa sa AFP. Wala ba ang AFP, meron ba kayong operational plan na that will automatically make yung mga congressmen, tsaka mga senator natin, yung may kanya-kanyang ranko. Ay, understand, iba nating congressmen, iba nating senator, may mga ranko na, no? Mga lieutenant colonel yata, full colonel, mga ganun ba? But ranko lang yun eh. Nasaan yung tao nila? Meron ba tayo? Ready ba tayo? Kasi if you have 12 senators na may papasok sa kanya na 250, ilan yun? 253 na congressmen, districts, no? I would like to call it congressional district, CONDIS, no? CONDIS o CONDIS na army, no? O na reservist, CONDIS, na yung structure ng government nyo, ito yung senador, ito yung congress, yung senator ang tumatayo na pinaka-head ng bawat kung ilang district yung hawak niya. AFP, you can do that now. Such that itong mga congressmen na sa kanya-kanyang district, they can coordinate with the mayors and barangays, no, governors in their area na may mga ranko rin, no? So structured na siya. You make the senators generals, for example, one-star generals, lahat sila, for becoming a senator. O, dapat sila lumaban. Bakit? Magago sila sumubo sa atin. Sila magde-declare ng state of war. I-approve nila, kunyari. Pag nagsabi yung presidente, i-approve nila. O, sige, state of war tayo. I don't know how it works sa atin. So, pagka ganon, o digbigyan ng ranko, AFP, bigyan nyo ng ranko yan, and you can, sorry na lang kung na tinawag kayo ng mga yan. Ewan ko kung susunod kayo. Okay lang, okay lang. Okay lang. May baril naman kayo eh. Sa amin nga, sa armed forces nga eh. Pagka ayaw nung sundalo, binabaril yung opisyal eh. Kaya doon mo makita kung makikisama sila. Kung meron silang leadership, hindi pwedeng, you are put into contempt. I am, diba? I am invoking my powers. Puta. Iko-contempt kita. Ano sasagot nyo? State of war. Tarantado, bang, patay. Next commander, patay na si senator eh. Si senator general, patay na. Next. Si colonel congressman. AFP, kidding aside, if we have 24 senators, you have 24 na let's say, let's call it na groups, area commanders, whatever, no? 24. Wag 3-star. Masyadong hinayupak yung mga yan. Wala pang alam yung mga yan yun na magkaroon ng battlefield commission. Pagka magaling yung mga senator na yan, AFP, ito bida ngayon ng AFP. Wala kayong papaniwala dyan sa mga senator ninyong mga akala nyo, yabang. Putragis yan. Tignan nyo kung makaamoy ng bala. Pagka napabakbak yan, kita mo, susubsob yun sa ilalim, parang ostrich.
Sa lupa. Nakalitaw pa yung puwet. Yabang yung mga yan eh. Sabak nyo sila, bigyan sila rangko. AFP, please. No? Ganun yung inisip ko eh. General, yun yung general. Because meron siyang mga constituents na down the line, pwede sila mag-coordinate. Senators, congressmen, governor probably, and then mayors, and then down to the barangay captain. If a congressman or a mayor comes out with 1,000 men, for example, 1,500 to 1,000 men, battalion commander siya. Tama? He has the rank of major or lieutenant colonel. And then structure nyo na lang kung sino yung commander, kung sino yung ano. Ngayon, bahala sila mambola doon sa mga MUP o kaya doon sa mga civilian doon sa area nila. The thing is, tell these people, Senate, Congress, huwag kayong matakot AFP, no? You're preparing for war. Yung mga yan, mayayabang yun, sila magpapasok sa atin eh. Ang punto, papanik sila, bigyan nila yung pangalan sa inyo. If the congressman is able to give you 2,000 people, then that makes him more of more than a major or a lieutenant colonel. Make him a full colonel. Dalawa yung niya, meron siyang 2,000. Diba? Kung 5,000 yung tao niya, make him a general. Imagine si congressman. Yung iba niyang congressman, major, lieutenant colonel lang. Sa commissionship, na call to active duty. Kaya, matatap na. But you have to have the organization and the training. Subject these people to training. Ayun, makabawi man lang tayo. Gusto nyo kailangan, tawagin nyo kami. Sige, ako hindi ako mag-hesitate. Sipain ko sa mga putyan. No? Targetan ko yan. Papahagingan ko ng bala yan. Mga animal yung mga yan. 6% casualty authorized, di ba? Pagka-corrupt, uuluhin ko na. No, uuluhin ko na. Tatapang na mga yan. Nakala mo kung sino mga putragis eh. Mga mga bangag sa power eh. Putragis mga yan. Pero ang punto dito, we have to do something na mahanda tayo. AFP, kinakailangan gumising kayo, no? An upper class, no, met with me. An upper class met with me. Noong pang generation, no, antigo na upper class, no, kilala, and then told me, tama yung vlogging na ginagawa mo, gisingin mo yung armed forces natin, natutulog eh. Sir, ilang beses na akong nag-vlog, ilang beses na ako, ano pinagsasabi ko. Sige lang, sige, kasi magigera talaga tayo, yun ang worry namin, ng mga retired, ng mga kasama, mga retired na mga generals, no? Mga senior officers, mga upperclassmen namin. Which is, at least meron kaming pinagkasunduan ng mga upperclass. Iba galit sa akin, iba hindi, iba natutuwa. Pero at least ang bottom line dito, ang common ground namin, hindi pwedeng patulog-tulog kayo AFP. Omet, paging, paging, sino ba magano, Intel, o mga commander, hindi pwedeng patulog-tulog tayo. Pag-usapan nyo in your command conference, ang proposal ko, huwag nyo lang isipin yung kayo. Isipin nyo, 40 million to, 41 million na Pilipino fit for service. Ibig sabihin, fit for war. Kahit may mga puting buhok dyan na mga congressman, gamitin nyo. Because they have the clout. They have the following. Binoto sila ng 100, 200,000 na katao. Alam ka naman, di siya makakuha ng 1,000 ron. Huwag yung pag-armas, kanya-kanyang armas muna. Wala, hindi nyo hinanda eh. Hindi nyo hinanda, kanya-kanyang armas muna. No? Go through the process, yung pag-armas, LTOP, etc. No? Wala mo ng permit to carry. Wala mo na. LTOP lang. Na-ready yung tao. Tapos nun, i-ready yung defense capability, yung natin, yung pang sidearm 45 9mm o kaya yung pang long arm 5.56 at saka 7.62 M14 o whatever, ganung variant na kung ano makukuha niyang armas. Bilin niya kasi may LTOP na siya kung magkaroon siya.
You do that in a next couple of months. Mahalaga yung training, no? At saka ang minimum, may sidearm man lang pang katay, pang baril. Para makakuha sila ng firearm kung meron mang kalaban. If dumating tayo sa punto na yon. If kailangan invoke natin yung ating ano. Pero at least handa tayo. Ang sa akin, ang bottom line ko, wag ma-minimize natin yung mga Pilipinong mayayari. 41 million to. Tayo busy tayo kakapolitiko, busy tayo sa mga puting ahas, sa mga expose, sa mga gur na yan, si JM, yan pinaproblema ninyo. Pero at the same time, you do not get entangled dun sa ano na yung quagmire na nangyayari na nandun ka na sa quicksand, hindi ka na nakaganon ka na horse blinder ka na dapat ang tanggalin niyo yung sarili niyo. Di ba sabi ko sa inyo, you should have the ability to take yourself out of a situation, no matter what kind of situation you are in. Tanggalin mo yung sarili mong ganyan kahit hindi physically, mentally, and then you look at it. While we are all experiencing itong political na nightmare natin, no? BBM resign, BBM bangag, no? BP Sara, magsalita ka na, Duterte may isog, lahat na yan. We're so busy, tapos nun, ang China, ready na tayong upakan, nandito na sila sa atin. So, given all the symptoms and indicators, Armed Forces of the Philippines, huwag kayong patulog-tulog sa pansitan, please. Huwag na. Kailangan, Armed Forces, ang ano natin, ang diskarte dito, ang dami. Isa pa lang yung sinasabi ko, isa pa lang. Kasi on our own, MUP, nag-organize na kami. No? Hindi kami magpapasupil. Hindi naman kami magpapa-under sa inyo. Bakit? Sabihin nyo sa amin, lusob, then lulusob yung tropa. Hindi. Tarantado kayo. Gagawa kami ng sarili namin tropa, sarili naming organization, o club, o whatever. Volunteer yung gusto mag-volunteer. Volunteer yung gusto mag-volunteer. No? Sabihin yung pangalan kay General Metran. General na, promoted na. No? Lapanggera, promoted na. Hindi, talaga. Serious tong usapan na to. Ano to basta, there should be a few good men in our country now who should be thinking of the survival of our country, our way of life, the survival of the Filipino people. Wow, kaya nga Pinoy Survivor So, sabi ko doon sa upper class, sige sir, gisingin niyo ang forces. And kung gising sila sa kay Bongbong gising sila Ang isang pwedeng gawin, Armed Forces, no? Gamitin yung yung structure ng government at structure ng private sector. Yung private sector, yung meron diyang 5,000 empleyado. As it is, bigyan nyo na ranko yung pinaka-presidente, CEO nila, no? Staff nila, board of directors. Then you can train them how they are supposed to function pagka nagkaroon ng gera. Train them like a commander, yung presidente ng isang kumpanya. Bigyan nyo sila ng mga senaryo. That's how to do it mga pare ko. Bigyan sila ng senaryo and then magkaroon sila ng war games, no? Merong mag-aggressor kuno from another company, no? Kahit kahoy-kahoy lang pa, ratatata. Tayo noon, di ba ganun? Wala tayong mga baril-baril lang tayo sa ROTC, ganun sa CAT, ganun Ratatata. Sa Ranger nga, ganun lang kami. Wala pang baril So, umpisa, wala pang baril. Ang punto is napipick up nila. And then, pwede nyo gamitin ngayon yung internet. O meron sila sarili ng website, o kaya whatever, kung paano. Mag-group sila na encrypted. Tulungan nyo lang kung paano gagawin. The thing is, meron kang organization sa private sector at meron kang organization sa government sector. Yung private sector, yun gagawin yung reserve. Nitong reserve na to. Reserve 2, reserve 1, yung government sector.
Eh, kayo nagpasok sa amin sa ganito, eh, government. Kayo yung unang lumaban. President ang unang lalaban. Kung kakampi niya yung armed forces, eh, mauubos kayo. Kaya sa tingin namin, mag-organize kami kasi alam namin, maubos kayo. Eh, pinayagan nyo eh. Pinayagan nyo yung bangag eh. Oh, wala nang drug test, wala na. Sabihin mo na lang, as God as my witness, stress ko ulit ha, as God as my witness and my Father over his grave, I am telling everyone, all Filipinos, I am not engaged in drugs. I am not taking drugs and I have never taken drugs. Oh, adi, ayos, sige. Tatanggapin namin yun. Tatanggapin ka ba ng langit? Oh, sinungaling ka. At ngayon na lang bawi namin, sigurado namin, pierno ka. Hayop kayo. Isubo mo kami sa gera, paano na tayo? So, seriously, no? Yung AFP, kung nandyan yung presidente, may cabinet member siya, yung cabinet niya, may sarili siya na organization, yun na. Built-in. And then, somebody from the armed forces, kay Marines yan, kay Army, kay Navy, or whatever, you train them per MOS, kung ano yung specialization na gusto nyong makuha out of them. Kung ano yung magiging function nila. Para meron tayong synergy. Kung yung mga taga-DA o taga-customs o yung mga NBI, syempre, yan palusubin nyo. NBI, mga dibaril na yan eh. Di ba? Eh, yung mga taga-kolekta lang, yung mga taga-COA, accounting, o di gawin yung whatever. Yung mga taga-DOH, sila yung doktor, di ba? Nurse. May ranko na sila, meron ng organization, and then may venue kung saan sila na. Tama? Kasi pagka ganito tayo, tira tayo ng tira, ang yayabang natin, spokesperson, salita, and then what? Gegera tayo? 41 million Pilipinos, patay. Wala eh. At least, kung bigyan nyo ng ranko, sige, Senator, gawin nyo ng general. May control siya, general siya, may mga lieutenant colonel siya, battalion commander, o kaya brigade commander. Pwedeng, kung kasi pagka naging brigade commander, excuse me, kung naging brigade commander, yung congressman, kasi mas marami siyang tao, 1,000 lang ang tao niya, major lang siya, lieutenant colonel. Tama? Eh kung nag-recruit siya ng marami, sinipag, gawin yung colonel, o kaya 1 star. Yung mapupunta sa kanya na kung senador, at may dalawa kunyari sa distrito, may hawak yung senator na 4-5 distrito, di ganun lahat. Di 2 star o 3 star tong senator. So ganun. Bigyan nyo yan, numero, allocation, and then training. Down the line, isang training lang na isang module na sinusundan ng lahat. Tingnan natin yung yabang ng mga yan. Mayabang na congressman, mayabang na senator, subject them to military training. Prepare for war ko eh. Ugong kayong gera, padala kayo dito. Isa sa inyo, Congress tsaka Senate. June 25, maglalaps yung walang yung BFA na yan. Hindi kayo boboto. Ipoprolong niya yan kasi yan ang gusto ng administration. Nandiyan yung Amerikano, nandiyan yung alliances natin. Putragis kayo. Kayo ang unang lumaban. Hayop kayo. Kayo yung unang lumaban. Bigyan, AFP, bigyan nyo na ranko yung mga hinayupak na yan. At kung sino yung mga loyal sa inyo, yung loyal, magkaalaman tayo, yan ang isama ninyo sa kanila. At AFP, you command them kung anong sektor, kung saan kayo. Kasi kunyari, in-invade yung Cagayan Valley. Hindi, sinundo tayo dito sa ilalim. Dito pumasok sa Bicol. Hindi naman natin napapatrolyan tong yung Eastern Seaboard natin eh. Hindi na napapatrolyan yan eh. Hanggang doon sa may, Benham Rice, sa Philippine Rice. Wala naman. Nakakapasok sila hanggang Dait eh. Hanggang dito sa Mindanao, nakakapasok sila eh. So, kanya-kanya silang sektor. Pagka doon inikutan tayo at doon binira tayo. Gusto nyo mamatay talaga? Gusto nyo mamatay lahat yan? Yung congressman, senator? Yes, sa inyo sila sa kampo. Camp defense.
babanatan kagad ng China ng ano yan eh, ng warhead eh. Kahit TNT lang, upakan niya yan. Patay si congressman. Oy, naku, nakabawi. Hindi ko naaabutan, mamatay ng mga yan. Si senator, patay. Yung pinakawalang yang senator dyan, i-assign nyo sa pinakadelikadong trabaho. AFP, you can do that. You are authorized to do that. Because in a time of war, in a time of war footing, sino masunod? Commander-in-Chief, down the line. AFP. Rangkuhan nyo, bigyan nyo rangko. Mga rangko niyan, 1 star. Utusan ng 4 star. Omet, utusan mo. Utusan mo. Mga commanding general, mga 3 star, utusan nyo yung mga yan. Ang gagaling nila, ang tatapang nila. Pang gera na yan. Pinapasok siguro tayo ng troll. Tingnan ko lang sandali, mga troll. Uy, haba na ng tindahan natin, Ellen, magandang gabi. Ellen Ratz, no? Thank God, naka-timing ako, sir, sa live nyo. Japanese characters, di ko mabasa. Thank you, Japanese characters. Alexis, maraming salamat, Alexis Jerry Uy, good evening, Sir Dado, watching from Toronto. Hello, Toronto. Toronto. Twin Wade, 91, they doing like that. Key, nakalabas na po si JM. Na-interview na po siya ni Marrica. Okay, good. JM, mag-ingat ka. JM. Hindi ko gusto yung nangyayari kay JM eh. Masyado siyang na ano. Na-release na nga. Yun niya sabi ni Bato, i-release daw eh. Kaya nga, kita nyo, namatay ba? Yun yung sinasabi ko, masyado tayong ano eh. But anyway, napapraning. My intent is not to contradict Maharlika or any other blogger. I am just saying what I am thinking because it is born out of experience. Iba, marunong eh. Marunong. Sinasabi sa inyo, hindi pwedeng patayin basta yan sa loob ng Senado. Kaya huwag kayong mapraning. Hindi, ganun yung ano, then what? Gusto nyo, punta na. Mag-people power dahil kay JM. Kung nilabas ninyo yung yung ebidensya, yung picture, and then kumalat na sa social media, tapos na-present sa Senado, tapos na siguro ngayon yan. Baka ngayon nandun tayo, nagbibigil na tayo sa EDSA. Okay, doon sa... Akin kasi, ayoko doon sa EDSA Shrine, ayoko doon eh. Walang walang originality. EDSA 1 and 2 nandun eh, no? Kaya nga may rebulto ron eh. EDSA Shrine. Gusto ko, ako, dito, GHQ, Camp Aguinaldo, at saka Krame, nandun ang tao, sinundo ang Armed Forces, tsaka PNP, leadership. Makita nyo, milyon-milyon, ano ito? Paggising nila, Omet Browner, tsaka ng Chief PNP, ano ito? Kasi nagrarally lang kami, peacefully. Pinapakita lang namin, tulog kayo eh. Pinapakita lang namin, ito kami oh. Kasi EDSA Shrine. Ewan ko. Kasi yung AFP, yung GSQ can accommodate so many people para hindi makatraffic dito sa mapaparalyze talaga yung Ewan ko AFP kung kontra kayo sa akin. Pero sa akin kasi malaking ground ng Camp Aguinaldo. Nandun na lang yung tao sa loob. Protektado pa ninyo. Tapos noon walang pwedeng mangyari na bystander na magagamit ng granada o whatever nandun sa loob ng Aguinaldo. Isipin nyo yung nandun yung tao sa EDSA. Diyos ko, paano yung traffic? Paralyzed tayo. So, yun nga sa akin. Doon na lang sa loob ng Aguinaldo. No. Ngayon, kung nag-swell ng hanggang Makati, hanggang dito sa North EDSA, ibig sabihin, dami eh. Punin nyo na muna yung Aguinaldo para isipin ng AFP. No. Una, safe kayo dito. We are defenders of the Filipino people.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!